lahat ng ating Panginoon bilang one family as one unit of Philippine Army in this 9 RCDG and all CDCs. Sana bilang tingnan natin yung pamumuhay ng ating tao, ang kanya-kanyang pamumuhay natin, ang tangi nating hinagiban or yung ating sandata is yung isang magiging mabuting tao. Kasi kung nakikita nyo, may mga tao na ang bukang bibig is palaging binabanggit yung pangalan ng Panginoon. Kung titingnan mo is grabe ka, Diyos na itong taong to. Siguro, grabe to, very successful. But, in the other side, may tao ka na palang nasaktan, may tao ka na palang naapakan. Kasi ginawa mo lang yung front, yung pagiging nasa bukang bibig mo yung Panginoon. But, hindi yan valid. Yung Panginoon natin is hindi natutulog. Maaari mo mang naluko yung kapwa mo tao, yung kaharap mo, yung pamilya mo, yung asawa mo. But yung Panginoon, siya lang talaga yung nakaalam kung sino tayo, at anong tao tayo, at plastic ba tayo o totoong tao. So, in short, ang gusto ko lang maipasay sa lahat, disregard kung ano man yung narating natin, officer, mayaman o mahirap, darating ang pagkakataon na tayo'y lilisanin na sa mundong ito. Kasi kung nakikita nyo, ang mga tao talaga, pag may pira, hindi yan makaisip kung ano yung Panginoon. Saan yung Panginoon? Pag may lindol na, yung tao, ang balita-balita, kursus ginuko, siya daw, kursus mga sala. Saka pa tayo musampit o ngalan sa Ginoo kung nagkalisod na. Kung wala tayo kwarta, nagkalisod na ta, nagsakit atong mahal sa buhay, saka na natin masampit yung Ginoo. But through experience, marami akong nakasamang ganyan, nasa lamuha, kahit ako. Makalimutan natin yung Panginoon pag puno-puno yung pitaka natin, yung bulsa natin, andito sa atin lahat. Maisip ko natin ay linggo ngayon. Saka na ako magsimba kasi marami pa akong pera, mag-Robinson muna ako. Yun yung kasagaran maisip talaga natin in reality, di ba sir? O yun. So, itong pangyayari ngayon, bihira itong mangyayari, isang taon, isa lang. So ito sana magbibigay daan, makahatag sa tuwag example, kapanaminan nga ang Ginoo dapat siya una, God first before the others. Pagbukas atong mata sa buntag, thank you God. I-guide ta sa buong adlaw nga atong panginabuhi, paglakaw, pagserbisyo sa katawhan, nga wala tay tao nga maapakan, mabihig, wala tay tao nga maghiubo sa tuwa. Kumbaga, going straight. Honesty is the best policy. Dapat honest. Kasi kung magsinungaling ka sa maliit na bagay na walang pumupuna, doon tayo makagawa ng kasalanan sa buhay natin na maaari tayong tuloy-tuloy na makagawa. Karon nabitan na ibuhat yung mali. Sarod na po. Adyan na po. Simbas ako kaya nagabuhat yung mali gapon. Which is wrong. Wrong talaga. So indirectly, yung forgiveness and military life, hindi natin maiwasan. May mga unit akong napuntahan na may mga tao talagang mainggit sa buhay natin. Kahit tayo walang pira, mahirap lang tayo. But maraming tao na tumatahol, gustong ilaglag ka, gustong idin ka. Kung ano yung posisyon na kukuha mo, anong meron na bagay na yan, maraming maninira sa'yo. But nagpasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng 1,000 of patience. 1,000, isang taon na forgiveness. Yung pagpasaylo, pagpatawad. Hindi ko yan kinikwenta, hindi ko yan kinikimkim, hindi ko yan nilagay sa ano ko. I don't care kung anong sabihin nyo. Basta ang nakaalam kung sino ako at kung anong ginagawa ko sa buhay is yung Panginoon lang talaga. Yun lang ang yun ang panindigan ko sa buhay, na kahit saan ka magpunta, gagawa ka lang ng tama, honest ka lang sa buhay mo, kahit sino ba yung taong gustong ilaglag ka, hindi ka talaga malaglag. Tulad ng isang ibon or yung isang kahoy. Ano ang dahilan bakit nalalaglag yung isang dahon? Unang rason, nalalaglag yung dahon sa puno dahil ayaw na ng puno sa kanya bilang isang dahon, or nalalaglag yung dahon sa puno dahil hinahampas-hampas sa malakas na hangin. Yun lang yung istorya ng buhay ng isang